Magandang araw po sa ating lahat ngayong Miyerkules, ika-29 ng Oktubre, 2025. Ang kasama ni Jesus ngayong araw ay pinamagatang nagtitiwala sa plano ng Diyos. Ito ay sinulat ni Ginoong Bob Tippie mula sa Texas, USA. Basahin po natin ang Jeremias 29, talata 10 hanggang 13. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang mga talatang ito ay mula sa Mateo, Kabanata 6, talata 34. Sa mga buwan matapos pumanaw ang aking asawa, pinalala ng pag-aantabay ang aking pagluluksa. Inaabangan ko ang mga espesyal na okasyon na pinatingkad sa mahigit na 50 taon ng buhay naming mag-asawa. Birthday, anibersaryo, Pasko, Bagong Taon, na puno ng kalungkutan at pag-aalala. Sa tuwing may papalapit na mahalagang araw, nananalangin ako. Diyos ko, paano ko ito haharapin? Paano ko ito kakayanin? Tinulungan ako ng Diyos sa ilan sa mga naunang okasyong ito. At sa ngayoy, napagtanto kong ang pag-aalala sa lungkot at sakit na maaaring dalhin ng bukas ay lalong magpapalala ng sakit ng damdamin ko sa kasalukuyan. Ito ang nakatulong sa akin upang harapin ang pinakamalaking hamon sa lahat. Paano ko gugugulin ang nalalabi kong buhay na wala na ang mahal kong asawa? Siguro, ganito rin ang nararamdaman ng mga Hudyo na itinapon sa Babylonia at malayo sa kanilang lupain. Maaaring natatakot silang harapin ang bukas na walang katiyakan sa lupaing hindi kanila. Ngunit tiniyak ni Jeremias na may plano ang Diyos sa kanila na magsisikap at mananatiling nakaugnay sa kanilang manlilikha. Kailangan lamang nilang magtiis, gawin ang pinakamabuti sa kanilang kalagayan at magtiwala sa Diyos. Nakasumpong ako ng malaking kaaliwan sa mga sinabi ni Jeremias sa mga itinapon. Di ko alam kung paano ang bukas na wala na ang aking asawa. Ngunit pwede ako magtiwala sa Diyos ngayon at hayaan ang bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Alam kong maaasahan ang mga plano ng Diyos, ano pa man ito, at kung ilang panahon pa ang natitira. Isama natin sa ating mga panalangin ngayong araw ang mga balo at biyudo. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakaloob ng pag-asa sa pinakamadidilim naming sandali. Kalakip ang katiyakang alam mo ang plano mo para sa amin at ito ay mabuti. Amen. Ang ating isipin ngayong araw, magtitiwala ako sa plano ng Diyos para sa akin. Muli, magandang araw po sa ating lahat.